Isang taga-Ukraine, pinagtanggol si Kibs, nagsalita kontra sa salaysay ng witness ni Risa, bato may banat. Aba, may isang taga-Ukraine pinagtanggol si Kibuloy. Kinontra ang salaysay ng witness ni Risa. Ano kaya ito? Interesante. No? Siyempre itong balitang ito, this video. Ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Siyempre, ilalagay ko ang link ni Showbiz Chikadoro sa aking description box. Yan, bisita lang kayo mga katunay para mapanood nyo at matunghayan ang mga balita na kanyang inilalabas, no? Para maging updated tayo dyan. At siyempre, dito sa Tunay na Kritiko, kung gusto nyong makadinig at makapanood ng balita na may kasamang reaksyon, di ba? Siyempre, ito yung lingkod na si BT. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kahapon nagawi si Byron o mas kilala sa tawag na Banat Bay dito sa Kingdom upang maghanap ng binibentang baril gaya ng pinagsasabi ni Risa Hontiveros at Aklang Michael. Naabutan niya si KOJC founder Pastor Apollo C. Quiboloy at administrator na si FPRRD na nagkakape, relax at tila chill lang sa kabila ng panggigipit ng mga senador at dilawang nakapaligid kay Senator. Si Banat Bay naghahanap ng baril dyan. Siyempre, nabalitaan nga naman ni Banat Bay. Nagkakapalitan daw ng baril si FPRRD tsaka si Kibuloy sa mountain sa harap ng maraming tao, sa mga hardinero, sa ganyan, sa ganto. Siyempre, baka mamaya, siya din mabigyan, parang gano'n. Risa Hontiveros. Samantala, hindi daw dapat tanungin si Quiboloy kung may katotohanan ang mga alegasyon na mayroon siyang mga baril, ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Inilabas ni De La Rosa ang pahayag nang hingan siya ng reaksyon tungkol sa sinabi ng isang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakita niyang pumunta si Quiboloy sa kanyang pag-aari na Garden of Eden na may dalang malalaking bag na naglalaman ng mga baril. Ibinigay ng dating tagasunod ni Quiboloy ang impormasyong ito sa isa sa mga pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na nakasentro sa umano'y human trafficking na aktibidad ng lider ng relihiyon at nagulat ng mga pang-aabuso sa kanyang mga kababaihan at mga batang tagasunod. Sinabi ni De La Rosa na ang lahat ng mga taga Mindanao ay mahilig sa baril at hindi nakakapagtaka kung isa si Quiboloy sa kanila. Lahat ng taga Mindanao ay mahilig sa baril. Karamihan sa mga tao sa Mindanao ay mahilig sa baril. Ano ang problem dun kung may mga baril siya basta legal lang? Tama. Do you think si Pastor Quiboloy bibili ng baril na illegal? Wala naman tayong source ng illegal na baril, pagtutukoy pa ni De La Rosa. Tama nga naman. Kahit makakita sila ng nagbibigayan ng mga ganyan, mga baril. 'Di ba? Halimbawa, sige, may ibinigay nga si Kibuloy. Kung totoo man yun, sa tingin nyo ba illegal yun? At alam ba nung sinasabi na saksi na yun, na illegal yun? Alam nga namang ikinuwento ni Kibuloy dun sa hardener na witness na sinasabi o nandoon o sino man yun na, yung ibibigay ko kay Duterte, mga illegal yan, mga wala naman sigurong sinasabi. No, witness ka lang kung tutusin. Pagpalagay natin is totoo. Yan. Yung nakita mo, kunwari lang, no? Alam mo ba kung legal o hindi? May sinabi ba sa yung legal o hindi? Kasi alam nyo, kahit makakita naman kayo, binibigyan ng baril, di ba? Minsan nga, may mga nagre-regalo ng baril eh. Di ba? May mga ganun. Basta may papeles, kahit naman sandamakmak yung ibigay kay kahit nabigyan ng 5 baril si Duterte, basta lahat yan may papeles, wala namang problema yan. 'Di ba? Kung may permit to carry, may lisensya, 'di ba? Hindi naman big deal 'yun, lalo na sinabi ni Senator Bato na taga Mindanao, mahilig sa baril, 'di ba? Alam naman natin 'yan. May mga tao kasi na mahihilig sa baril. Katulad nga si FRD, sinabi niya na parang gun collector siya. Merong mga gun collector mahihilig sa baril. Ako, gaya ko. Mahilig ako sa mga patalim, yung iba't ibang klase. Mga, di ba? Basta mga patalim, mga knife siya. Mga samurai, mga ganyan. Mahilig ako sa ganyan eh. May mga kanya-kanya tayong kinahihiligan. Sila mahilig sa baril. Di ba? Basta yung hilig mo is legal, hindi illegal. At saka sa tingin nyo ba,
Bakit naman kukuha si FPRRD ng illegal? Kaya niya naman kumuha ng legal. Mario Joseph, ano tingin nyo kay FPRRD sindikato? Diba? Mario Joseph naman kayo. Tsaka si Kibuloy ba? Diyos ko naman, sasabihin parang yumaman sa king. Yumaman sa pagtutulak ng baril. Parang ganun. At tsaka may nakita akong comment dito. Isa lang, itong isa. Na sabi ako daw, ganto-ganto ako ni Kibuloy, kakampi-kampi ako kay Kibuloy, ganto-ganto. Hello, sandali lang po. Iko-correct ko lang po kung medyo yung reaction ko, no, na tungkol kay Kibuloy, sinasabi nyo na kumakampi ako kay Kibuloy. Alam nyo, wala po akong kinakampihan. Ang sa akin lang kasi, sinasabi ko doon, is ang dami ng problema ng mga tao, ang dami ng problema dito sa bansa natin, at ang dami ng problema ng mga mamamayan natin na dapat resolbahin ng government, ng Senado, dapat pag-usapan. Ang sinasabi ko po dyan is kung may kasalanan po si Pastor Kibuloy, is dapat pag-usapan siya sa korte, hindi na sa Senado. Hindi na dapat pagkaabalahan pa. Lilinawin ko ang sinasabi ko po, kung may kasalanan si Pastor o wala, doon patunayan sa korte. Doon yan pag-usapan. Kasi napakaraming pwedeng pag-usapan sa Senado. Yung problema na nangyayari ngayon sa bayan natin. Dahil si Kibuloy is hindi naman naging banta, hindi siya naging threat sa bansa natin. Kundi yung mga kaso na ikinakaso sa kanya ay mga personal na kaso lamang. Yun po, yun yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabi na, uy, pakawalan nyo na yan, ganito. Sa akin kasi, ang sinasabi ko dito, kung may kasalanan si Pastor, dapat niyang panagutan. Ngayon, kung walang kasalanan si Pastor at napatunayan niya, dapat siyang tantanan, dapat siyang palayain. 'Di ba? Ganun yan. May hustisya naman kasi tayo dito sa Pilipinas na dapat nating gamitin. Kasi kung sa Senado, sa Kongreso siya lilitisin, is abala sa oras lang yan. Maraming problemang dapat pag-usapan at resolbahin dyan. Sayang lang ang oras. 'Di ba? Hindi na yung dapat sa iba-ibang sangay pa siya maiimbestigahan dahil meron naman tayong korte. Yun po yung ibig kong sabihin. No? Malinaw na. Ang mga kumukwestiyon sa isyu ng pagmamayari ng baril ni Kibuloy ay maaaring suriin sa PNP Firearms and Explosives Office kung totoo ang pahayag ng testigo, giit pa nito. So tingnan na lang ninyo sa record sa FEO kung may mga record ba siya dyan na registered na baril, sabi pa ni De La Rosa. O yun, kung talagang pinagbibintangan nila si Pastor na may mga ganyang baril, bakit hindi sila mag-search, no? Yung mga record ng, 'di ba, nagpapalisensya. Oh, malalaman naman dun yun. Samantala, isang foreigner Pero hindi naman ako ang makapaniwala sasabihin na si Pastor is magaganon na illegal. Siyempre ayaw naman FPRRD ng ganon na kasama niya gumagawa ng illegal. Hindi naman tatagal yan dalawang yan kung gumagawa ng illegal. O siguro mayroong mga ibinibinta kay Kibuloy o ikinakaso is mga personal na problema niya yun. Labas na si FPRRD doon, yung mga Duterte. tila dismayado sa umano'y gawa-gawang kaso laban kay PAQ. Ang isang taga-Ukrainian ay siniwalat ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Kibuloy sa ibang bansa. Ayan. Ang kanyang mga sinabi ay sobrang taliwas sa mga nagiging pahayag ng mga witness na binitbit ni Senator Risa Hontiveros. Panuuri ng Ang ganda full niya, video no? para sa Yung iba pang Ukrainian. detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Showbiz Chikadoro. Hello, Mary! Anong masasabi mo? 'Di ba medyo trending na ngayon yung rally ng Kingdom kasi kailangan nating suportahan si Pastor, 'di ba, Mary? So ano yung masasabi mo sa mga nangyayari ngayon? Lalong-lalo na si Pastor pinipersecute at ang buong Kingdom Nation. So anong masasabi mo? Ay naku, gusto ko din magsali sa rally kung pwede lang. Gusto mo pumunta doon? Yeah, gusto ko pupunta doon. And we stand for Pastor and we demand justice for Pastor Apollo C. Kibuloy, resign Risa Hontiveros.
Multi-purpose. So, ito Mary ha. Ate, ano ba yung Samahan mo sinadya, nga yung oh? Ano, Ano? ito si Mary, marunong to magbisaya at magtagalog guys. Ah. Yung mga kasamahan mo na Ukrainian na nag-a-accuse na ni-rape sila ni Pastor, anong masasabi mo doon? Uy, ang sarap naman ang ano niya, ang buhay niyo dito. Na ilang years kayo, no? Kasama niyo yung rapist araw-araw, no? 2012 pa kayo ni rape. 2019, 2020 pa kayo umalis, no? Siguro masarap ang buhay niyo dito. Grabe naman nun. 2012 tapos 2020. Ang layo ng pagitan. Kasi kung ikaw naging biktima ka ng ganong bagay, no? Hindi na siguro pagtagalin mo pa ng 2020. Kung maaari, di ba? Kayo mga katunay. Kayo kung sakasakali na ganito, no? Sa sitwasyong ganyan. Ano sa tingin nyo? Dapat mo bang pagtagalin yun kung 2012 nangyayari yung ganun, tapos pagtatagalin mo pa in 2020? Diba? Parang, doon pa lang sa 2012, 2013, pwede ka na magreklamo. Balik-balik sila sa rapist. Araw-araw ang kasama niya na si rapist nila. Oo nga, no? Ano sila talaga? Mahirap sila paniwalaan. You know, taken in consideration na matagal sila stay dito. Umuwi sila sa Ukraine. Nagte-testify sila sa mga young people. Nagre-recruit na magpastoral din. So sila nagre-recruit na pupunta din mga young people dito sa nag-rape sa kanila kuno. So ano naman talaga, napaka contradicting statements. Oh, so, Mary, may tanong lang ako. Tawa tuloy. Wala na ako masabi. Hindi. Actually, hindi na kami gusto naman i-bring up ito. Kaso lang, they were the one who threw the first stone. So Yeah. na yun, na-vulgar na Sige, lahat. binisaya sila, Mary. Hindi na kami sana maghilabot sa kanila. Di wala naman kami pakialaman ang kanilang buhay. Pero ito naman talaga. Mas na yun lang sila nagsalita. O nagtitiis pa mula pa 2012. Ay, na yun lang oo. 2024 nagsalita. Bakit gayon ka lang nagsalita? Ay, hindi si Ate Mary, ang ganda ni Ate Mary. Yung mga nag-aakusa kay Pastor, bakit ngayon lang nagsalita sa tagal ng panahon? 2012 noon, hindi mo kasi pwedeng ikatwiran na si Duterte na presidente noon. Diba? Hindi mo pwedeng katwiran, iba pa presidente noong mga panahon na yon. Isa pa, yung presidente noon, alam natin is baka kontra Duterte pa yung presidente noon. Alam ko, di ba? Parang, sino ba presidente noong 2025? Si Sinoy ba? Di ba? Correct me if I'm wrong, mga katunay ko sino, di ba? Basta nakalimutan ko na yan. Hindi ko tinatandaan sila. Ang tinatandaan ko lang yung kay Tatay Digong, ganito yung mga nag-importante. Pero kung gano'n, na 2012 nangyari yun, may pagkakataon ka nang magreklamo ng mga panahon na yun. Bakit mo ngayon pinatagal ng 2024 kung kailan nag-init na sa hot seat ang mga Duterte? Huwag na natin ituon kay Pastor Kibuloy eh. Bakit nitong 2024 lang simula nang napag-initan ang mga Duterte, simula nang binabanata na sila? Diba? Wala naman tayo ibang term na salita na pwedeng sabihin na ganito eh. Pagbintangan, ganito, ganyan. Napag-initan na para malinaw na usapan. Parang ganun ang nangyayari. Diba? Ngayon lang. Kasi parang lahat ng nagkakaroon ng connection sa mga Duterte is nagsasuffer. Parang gano'n na, huwag naman sana kami ako reactionist na. Bibigay lang ako ng komento rito kung sino tama, kung sino mali. Walang ganun na. Joke lang. No? Doon ako nagtataka. Sa tagal ng panahon na yon na sinabi ni Ma'am Mary, bakit hindi sila nagreklamo nung panahon na yon? Ika nga ni Ma'am Mary, nakasama nila si Pastor ng ganon katagal? Tiniis nila yung ganon? Di ba dapat hindi mo titiisin yung ganon? Lalo na kung inaabuso ka. Dapat magreklamo ka na nun. Ka-question na. Travel pa sila, di ba? Ni-rape sila ng 2012. Pagdating ka agad nila. Nagka-KACT sila. Nagka-travel pa? Nag-travel, Aba. nagkanta-kanta. Aba. Ano talaga? Oh, grabe. So, pero, Mary, meron ka bang idea, di ba?
na yung reason bakit umalis sila dito. Meron bang mga... Ano sila, te? Iba-iba kasi. Iba-iba ang... Di ba umalis sila dito, nagpaalam naman sila ng maayos. Bakit Hindi. bigla na lang sila Ano bumalik? sila? Iba-iba kasi, te, case to case, din basis. Yun isa umalis dahil na ano siya, may boyfriend man siya yan dati. So, binalikan niya yung boyfriend niya dati. Ang isa na umalis dahil siguro na-miss niya ng buhay niya, na dati, na anong gusto niyang gagawin niya. So, ano sila, iba't iba. Yun isa, nagkaroon din ng boyfriend na din, isang worker. So, syempre, dito sa kingdom kasi there is a certain protocol and there are certain rules. Hindi man ka pwede magbuot-buot lang. So, iba-iba naman ang dahilan nila. Pero at first place, hindi rape ang dahilan, no? Ni isa sa kanila. Paniwalaan na sana sila kung yun ang dahilan, bakit sila umalis. Kung yung... Ayan na, nililinaw ni Ma'am Mary na hindi ganon ang dahilan. Kaya sila nag-alisan dyan. No? Iba ang dahilan. Kung baga pinaliwanag niya, nagkaroon ng mga boyfriend, di ba? Tsaka mo, no? Ganon na yung ginawa sa kanila. Tapos may mga boyfriend sila. No? Ang gulo talaga ng mga witness. Ay, nako, kulang sila sa briefing. Parang gano'n. Oras na umalis sila dito, nag-file sila ng case na ni-rape sila. Na timing, Grabe to. So, at least yun, may narinig tayo galing sa kanilang kalahi, guys. Si Mary. So, taga-Ukraine din ito. So, ayun. Walang kamatuuran kung sa Bisaya pa. Di ba, Mary? Last Ang word. mga statements nila, pari-pariho. Kung kumpara mo, copy-paste talaga. Ang statements nila, even the terminology that they're using, talaga, Scripted. May writer. May writer. Oh, may writer, may director, may script writer. Grabe, no? So, Parang mga sinasabi lahat ng reklamo kay Pastor Kibuloy is scripted. Parang may nagdidikta, may nagtutulak. Parang ganun yung sinasabi ni Ma'am Mary. Hindi sa akin ang galing kay Ma'am Mary ang source. Nakikita niyo. Di ba? Pinapaliwanag natin. Parang ganun yun. Kaya pala parang may diary kayo. Alam ba kasi nakalista dyan? Kasi may diary. Yung witness, di ba? Binabasa. Ba yun? wala sila po angod, Mary. Grabe ang plot twist. Nangyari na yon. Kaya dito na tayo, guys. So you're a vlogger na. Unveiling the truth. Yeah. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro. At syempre natunghayan natin yon kanina, si Ma'am Mary, taga-Ukraine yun. Talagang pinapatunayan, pinaninindigan niya na walang kasalanan si Pastor Kibuloy at hindi ganun ang dahilan. Kaya umalis yung mga kasama niya dyan, di ba? Tapos nireveal niya na 2012, ganun na pala ginawa sa niya. Tapos 2024 lang kayo lumabas, nagsalita. Parang, ayun mga katunay kayo, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment naman po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.